Alright, good morning. Welcome back to Piloso Pamamay Insight, aka Sagit Day! Yun. Anyway, 3 strike na si Lacuna. Okay, so nagkaroon ng 1 and 2 demolition. Kaya lang palpak. So ito meron pa 3. So bago ko dalhin sa inyo yung patatlong demolition isko, attack ng Lacuna, balikan muna natin yung 1 and 2. Okay? So yung una ay about interview with Karen Davila. Yung padalawa naman ay yung wagdadog na si pangalan no? Si Chihuahua, Representative Joel Chua, di ba? Ginamit niya. Kaya lang, kung napapansin ninyo, parehong-pareho yung narrative. Tatlong bagay. Si Isko daw ay sinungaling. Si Isko daw ay he don't keep his promise. Si Isko ay parang kapatid namin yan. Okay? Meron kaming Thursday Club. Ang kanyang mga anak at mga anak namin ay kami mga ninong at ng mga ninang. Yung gano'n, kiniklaim nila. So, ang dating noon sa mga mahihirap ay parang kiniklaim nila na sila special. Merong privilege. Yung kanilang, kailangan yung makakompromise si Isko sa kanila. So, which is, hindi maganda ang naging feedback at parang naging, nag-backfire sa kanila, nag-boomerang. Kasi ang impression ng mga tao, si Isko, he tried to reach sa mahihirap, di ba? Ang impression ng mga tao ay sila ay masyadong entitled, di ba? Ay hindi maganda 'yon ang At sa mga dating noon hindi ata alam ng mga Lacuna kasi mga mayayaman yung mga yun eh. Ang dating noon kaya sa mga mahihirap ay kung ako butante at ako mahirap, ang mindset nila ay kung ano bang makukuha namin, ang ano bang mai-offer ng isang kandidato. Okay? I don't care. We don't care kung anong kompromiso ni Isko doon sa mga victim na tao. So, yun ang importante. Yung compromise ni Isko doon sa nakakarami. Especially mahihirap na tao yun. So, hindi importante yung kiniklaim ni Hani Lacuna dahil nasa upper class So, yun. Kaya nag-backfire, nag-boomerang. However, ako naman natutuwa. I just realized na marami palang Isko vlogger. Ako since nung identify ako na Isko vlogger since yung kumandidato si Isko as para presidente. So, alam na lahat yan. So, natutuwa naman ako, napakarami palang mga vlogger ngayon. And, itong insight natin dito ay nauna tayo. Na tayo nakakita na nag-backfire ang ganong campaign ng mga Lacuna at saka itong si Joel Chua ay nag-backfire. Okay? Kasi palpak yun na lagi kine-claim nila na yung pangako sa kanila. O kung sabihin mga tao, yung pangako sa mga mahihirap sa mga nakakarami na importante, hindi kayo importante. Mali yun nagke-claim sila na sila ay very special. Yun lang ang binabato nila kay Isko. Sus Mariosep. Kung napapansin ninyo, anyway, ganito yun Di ba, bibigyan ko kayo ng example Pag merong tao na nagte-text sa inyo na mga 5 pages na, and then sasagutin kayo ng ang haba nung sinulat mo, sasagutin kayo ng K. Di ba nakakagalit yun? Parang gano'n nangyayari kay Lacuna Okay? Ang response ni Isko bahala na ang taong bayan na ang humusga. Ganun lang ang dami na binabato kay Isko. Ganun lang si Isko. Di ba? Okay, once again, nakakainis yun. Yung magte-text ka na mahabang-mahaba, marami ka sinasabi. Tapos ang response sa iyo ay isang letter laang kay Di ba nakakainis yun? Kaya si Hani Lacuna ay parang nababangaw, parang
chicken without head. Yung ano, loose cannon, nangyayari sa kanya. Mali-mali ang diskarte ni Hani Lacuna. So, bulok ang ano nito, bulok ang campaign manager ni Hani Lacuna. Ginisa siya sa sarili niyang mantika. Hindi po pwede yung ano nila eh. Yung pareho, narrative nila nitong si, nag-plan B siya, gumamit siya ng Joel Chua, pero yun din pala ang sinasabi. Akala ko merong mga pasabog na. Mas nagalit sa kanila ang mga mahihirap na tao. Yung, parang ang dating na nagpapabebe. Di ba nag-clip sila special, yung pangako niya sa amin na hindi siya tutukbo. Parang wala, parang insecure ang dating eh. So anyway, ang nangyari ngayon ay talagang kung 8% yan, sino ba yung mga 8% na yun? Bakit na-compromise yun? Alright, okay, nabanggit natin na bulok ang campaign manager ni Hani Lacuna. Okay? So, I can do better than that kung ako nga campaign manager niya. Pero siyempre pro-isko tayo, so hindi tayo pwede lumipat sa kabilang kampo. Anyway, okay, napakahirap kasi naunawa ko ang stand ni Hani Lacuna kung bakit hanggang doon lang. However, bulok pa rin na kanya campaign manager. So, wala silang pantapat doon sa statement ni Yorme na hindi niya nakita ang pamilya niya for 3 months during COVID at talagang mahal na mahal niya ang mga taga Maynila. Paano mo tatapatan yun? So, hindi talaga nga mismatch. Kaya they crumble nung si Isko. Para silang pinagbagsakan ng langit at lupa nung bilang kumandidato si Isko Moreno. Okay? I said in the past na bakit mo naman sasabihin na malayo pa nakakakandidato ka? 'Di ba? You never know what's gonna happen. Kita mo yung nangyari sa Binay, kita mo nangyari dito kay Sara, pagkakakandidato, dineclare mo nakakakandidato ka na maaga, ay baka ikaw you never know, malasin pa, 'di ba? So, mali yun yung anyway, however, hanggang doon lang talaga meron mga bagay na pwede mo ma-damage si Isko, pero hindi yun eh. Ginalit niya ang mahihirap. Saka wala siyang ipapakita dahil 3 years eh. Walang ki Isko Moreno nagsulputan para makakabuti yung mga hospital, yung school, vibrant, yung building, yung hope dinideliver at saka yung sigla, andun lahat. Ang ganda pa ng mga slogan, mga bilis kilos, God first, talagang all out na unstoppable talaga yung at hanggang ngayon talagang ang mga tao ay bitin na bitin pa kay Isko. Talagang gusto nilang ibalik ang Maynila. Anyway, balikan natin si Ate Bella. I'm sorry. Minsan natatawag ko sa Bella Flores. Kamukha siya ni Bella Flores eh. May mga eh. Pero tagahanga ako na si Bella. Magaling na kontrabida yun eh. Sa pelikula si Bella Flores. Araw daw kung kilala ninyo siguro kung nasa mid-age kayo, ay matatandaan nyo si Bella Flores. Okay? At magaling na actress yun, kontrabida. Okay? Kasi may mga may mga gestures siya, may mga body language siya na minsan, nagiging kamukha siya ni Bella Flores. I'm sorry, but ikaw, buti ko na makalimutan yung pantatlo. Sorry. Okay, yung patatlo ay hindi ko ba alam kung bakit sino bang campaign manager nitong si Hani Lacuna. Yun daw kay Isko, binalikan niya si Isko, di ba? Gumawa tayo ng vlog na scripted yung yung kay Hani Lacuna. Siya naman ngayon, sinasabi niya na scripted daw yung kay Isko na bumalik ka na. Di ba merong rally na na may mga plakad pa na bumalik ka na. Napakaganda nga naman ng slogan na yun. Yung malakas ang impact no. Talagang may dating yun, di ba? Ngayon kinontra nila. Siyempre magda-damage control ka dahil masyadong malakas ang dating nun eh. Yung
bumalik ka na. Yun, yung may mga placard pa eh. Okay, may rally, may placard. So, ano ngayon, siyempre, nag-response ngayon ng Lacuna at yun daw ay script lang, okay? Ay, yung mga ganung mga parang napaka basic ng parang away bata ang dating niya. Ang style niya eh. You know, ay sabi ko nga bulok ang nito, campaign manager. Hindi naman sa pag-iibang ako lang merong dahil siguro do sa may background din ako sa mga ganyan, event organizer ako at saka yung kaya ako may insight dahil sa klase ng trabaho ko. Pero parang nabababawan ako dito kay kay Hanil Lacuna sa mga diskarte. Pero kung ako sa kanya ay magko-concede na lang ako at para hindi sayang ang panahon, ang pera at saka maganda pa yung kanyang legacy. Anyway, yung susunod kong video ay ito ito ang ating subject. At napakaganda nito. At kaya huwag niyong i-miss itong sunod kong video. Okay? So, stay tuned kay Pilosopong Mamay at bubuksan natin ang isipan na itong mga taga Maynila. Okay? Anyway, kung malimit kayo sa video ni Pilosopong Mamay, ay manonotice ninyo na meron itong pagka-IBA, si Pilosopong Mamay. Alam niyo ba ibig sabihin ng IBA? Ang ibig sabihin ng IBA ay iba. Iba. Ayun, bibiro lang tayo. Once again, ulitin ko lang ang manonotice ninyo na very independent mind si Pilosopong Mamay. Kung matagal na kayong nanonood sa akin. Kaibigan kasi akong artist na si Ricky Laksamana, napakagaling na pintor niyan. Ang sabi sa akin, as a painter, hindi siya natingin na ibang paint. Yung kasi mawawala yung pagka-originality mo. However, ay siyempre, umiikot-ikot din ako dyan, titina-tina ko lang, pero I have my own, kailangan i-deliver ko sa mga tao ay kakaiba. Okay? Parang yung pelikula eh. Parang yung pelikula na merong twist na hindi mo alam ang ending. At magugustuhan ng mga viewers yun. Pero kung ang pelikula ay alam mo na agad na happy ending, alam mo na ang mangyayari, parang parang nangiinsulto ka sa viewers. Yung parang masyado mababaw sa mga tao. Parang hindi mo ginawa ang trabaho mo na paganahin ng utak ng isang tao, di ba? So, that's his respect. So, I respect my viewers. So, I work hard na piliin yung magandang subject na i-deliver sa inyo. So, stay tuned at marami tayong video na padating at pagaganahin natin ang utak nyo. I mean that. At pipilitin ko naman na i-make sense sa inyo. Yun pala ibig sabihin. Okay? Salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nagsusubscribe pa. Andito na uli si Pilosopong Mamay, nagbabalik. Alright. So, God first. Peace out.